so good to be together, no, as we transition into this type of music. Let's turn our conversation into prayers to God. According sa versikulo, Salmo 63:1, O Diyos, Ikaw ang akong Diyos, ipangita ko Ikaw pag-ayo. Ang akong kalagbuhaw, kanimo, kaya ang imo may umaong kalulot, mas maayo pa kaysa sa kinabuhi. Ang akong mga ngabil, magaday kanimo. So, diha gipasabot mo nga masunahon nato ang atong Ginoo sa tanang panahon o sa tanang butang. Then, makita nato din no, nga ang relasyon nato sa Ginoo mao ang pinaka-importante yun nga tinubdan sa katagbawan. Labaw pa sa bisan unsang butang o sa kinabuhi mismo natong tanan. Amen? So, yaon na pang tanan sa pagpanindog.
afternoon, church. Ngayon lagi sa atong kanta, no? Walay makababag sa atong pagsimba. So, ang atong pagsimba karon medyo grabe gid ka on fire. Literal na on fire. On fire ang atong mga pagbati, no? Unta nga, on fire ang atong physical na lawas, kaya ipanimot na ta, pero on fire po ang atong kasing-kasing diya sa Ginoo. Amen ba? Amen. Okay, for our tithes and offering, Malakay 3:10. Ingon diri, bring all the tithes into the storehouse, so there will be enough food in my temple. If you do, says the Lord of heaven's armies, I will open the windows of heavens for you. I will pour out a blessing so great you won't have enough room to take it in. Try it. Put me to the test. Your crops will be abundant, for I will guard them from insects and disease. Your grapes will not fall from the vine before they are ripe, says the Lord of heaven's armies. Then all nations will call you blessed, for your land will be such a delight, says the Lord of heaven's armies. Amen. So, we understand that kanang Malakay 3:10 mo gini siya ang biblical principle of giving. And the tithes and offering kay dili gid siya gikan sa ato kani nga biblical verse, nga Bible verse, ang Malakay 3:10. Mo ni ang kumbaga gipag-ugutan nganong ang Christian community, nganong ang mga Kristiyanon mo obey sa command of tithing sa Ginoo. Because ningon si Lord diri, bring all the tithes into the storehouse, so there will be enough food in my temple. So unsa man ning temple? Ang simbahan, diba? Ang atong simbahan, by the grace of God, na-sustain ng Ginisiya tungod sa mga faithful kayo na ito, mga tithers. Sa mga kasing-kasing, sa mga Kristohanon na faithfully obey sa command sa tithing. And nakita po nato ang mga kinabuhi sa matag usa nga naga-faithfully obey sa command of tithing. Tinuod yun, ang Ginoo wala gyud nagpasagad sa mga kinabuhi-an ng mga katawhan. Even sa kinabuhi sa simbahan, no, ang simbahan nagya po kinabuhi. Ang kada bulan o kada adlaw nga gi-survive sa church, kanang physically sa church, financially sa church, gi-sustain din na siya sa Ginoo. Pinaagi sa ato ang tithes and offerings na ginahatag balik diha sa simbahan. So, mao lang po ni ang kuman sa Ginoo, mo lang po ni ang giingon sa Ginoo diri sa ato ang Bible nga iyahang giingnan, diba, daghan di kay mga test nga mga temptations nga niabot sa Ginoo, labi na gid katong itistingan siya din ni Satan, no, diya sa iyahang katong sa 40 days nga na siya sa desert. Pero kani nga part lang yun sa giingon sa Ginoo, ang giingon siya put me to test. Ingon ang Ginoo for the first time, kung mabasa ninyo sa Bible, ingon siya, try it, put me to test. Ano ang Ginoo? Sige, ihatag na ang testing ko. Kung dili ba nako abrihan hanggang haan sa langit, o ibuko kanimo ang madagayaon gayon na panalangin. So, sama sa kapusog sa tingog sa kong anak. Kung anak sa kapusog, ang ato ang paglaon nga ang Ginoo tinuod sa iyahang mga pulong, tinuod sa iyahang gipangbuhian. Diba, dili ta mahadlok nga mubuhi sa kung unsa man ang ato ang gipangkuptan diha ang mga bahandi. Ang portion ana nga ihatag nato sa Ginoo, ningon siya 10% of your blessings. Ibalik nato sa Ginoo, ningon siya, bring it to my temple so that there will be food. There will be enough food for my temple. And yun ang Ginoo, put me to the test. Testingi ko
Kung dili ba gyud nako ihatag o idugan ang tanan nga di kinahanglan nimo. Nya ningon ang Ginoo nga wala na siya ningon nga kanang ihatag ang imong di kinahanglan. Ningon pagid siya og madagayaon, but pasabot bountiful, but pasabot sobra pa. So ayaw gyud ninyo kanang i-withhold ang iya para sa Ginoo because in the first place wala may atuan na kanang tanan di ka na sa Ginoo. Unang do not withhold what is due. Kung pagani give to Caesar what is for Caesar and to God what is to God. Kay ang Ginoo balik ana sa madagayaon ng pamaagi. Amen. So let us give church. Father, Lord God, we praise and thank you, Lord, for this wonderful day, Lord God. We praise and thank you, Lord God, na bisan pang-igang ni diri karon, Lord God. Walay threat sa among kinabuhi, Lord God, to come and worship you and to come and celebrate your holiness and to listen to your word today, Lord God. Salamat kayo, Ginoo, sa privilege, Lord God, to serve you, sa privilege, Lord God, na nang magsimba, Ginoo, kauban ang mga pamilya na sa simbahan, Lord God. Salamat, Lord, for sustaining the church, Lord God, all through these years, Lord God, pinaagi sa mga faithful titles sa simbahan, Lord God. We pray, Lord, that in our giving, Lord God, you will see and honor, Lord God, the faithfulness of our hearts, Lord God. You will see and honor, Lord God, ang amo ang desire, Lord God, to glorify you, Lord God, pinaagi sa among mga finances, Lord God. Lord, we pray for increase, Lord God, in every aspect sa among mga kinabuhi, Lord God. Sa among mga trabaho, Lord God, sa among mga negosyo, Lord God, sa among mga uma, Lord God, sa among mga kinabuhi personally, Lord God, and even sa among mga health, Lord God, sa among mga pamilya, Lord God. Salamat, Ginoo, for being so faithful, Lord God. Bisan sa mga panahon, Lord, na dili ni faithful sa inyo, Lord God. Salamat, Lord, for continually blessing us, Lord God, sa mga butang nga among gikinahanglan, Lord God. Despite na dili ni inana ka faithful, mubalik sa mga grasya, Ginoo, na imuhang ihatag ka naman, Lord God. Teach us, Lord, to be faithful, Lord God. Teach us, Lord, to give, Lord God, to not withhold, Lord God, sa you bless someone, Lord God, to give faithfully, Lord God, moving forward, Lord, sa mga pagsimpa sa inyo, Lord God. We pray, Lord, na imuhang taming, ma-honor ka, Lord, sa mga paghatag niya kanina. This we ask in Jesus' name we pray. Amen. Church, ito sa kanta, no, nga magpabilin gihapon ta, nga maalang buon, mo service ka, trust ka ng week matadris kalibutan. Pagpadayon pa sa atong kinabuhi, isang dakantag, isang ubang ng mga problema. Kung mga pagsulay. Kaya dili taangan o balaka, kay tabangan dito sa ating gawing Ginoo nga masulbad tanan. So, pinaagi sa paghampo o paghangat sa iyaha, kampo kita sa Ginoo kung sa'y kanang kaayo ko para sa City Church, let us continue to worship God. O ihatag na itong atong dungo o himaya na para sa iyaha. Dahil nagkantang church. Bye.
tanan. Kumusta man? Kumusta? Ikan kayo? Mag-t-shirt ra ko kay murag. Ikan kayo mo good. Okay ra mo sa inyo ah. Pwede kayo ta kuan ka rin. Hindi kayo ta chuy. So akong gina-encourage yung tanado nga unta og namoy mga kuan dia, physical Bible or Bible app sa iyong cellphone. So magamit yun na karon kay wala tay PowerPoint no. O mag-sit down tayo at magsugod. So mag-apo tayo at magsugod. Itong iluwa itong mga ulo. Lord, Father God, salamat kay Lord sa maayo nga adlaw nga imong ihatag sa matapusa sa mga karon Lord. Lord, bisan pa man sa kaikang o sa pagkawalay kuryente Lord God, kabalumi nga nakadri sa mo ang namin nakadri kauban namo Lord God. Ang dili rason ang kuryente Lord God aron nga kaning maluya mi sa pagpaminaw sa word o dili rason ang kaikang aron nga ma-distract ni Lord God sa message nga mo ang makuha karon gikan sa imong Lord God. And Lord, tabangin ko sa pag-deliver sa imong word karon Lord God, imuha ko Lord God, gamita ko sa imuhang will Lord God karong hapuna Lord God. In Jesus name I pray. Amen. So nada ba tayo mga Bible dia? Ikan kaday diri ba? Karang dito sa likod ko kay di kayo. Makita na to mga nag-blush na ang mga kuwan sa kaikang no. Pero kita mga ito mo na ni mo violet mo ta, mo violet. Ang mga puti, o pink. Ang ito mo no violet. Kapil na ba ito mo? So, sa pagsugod no, karon nga panahon kay di na to ma-deny nga kaning krisis kiba karon nga panahon and sa pila ka bulan nga katong malungog na to ang gira na and political nga mga problema karon nga panahon murag gagagrabe gid ang gakabati sa mga tawo nga krisis no o ato mang ikuan ato mang dinay kay lagi mga kuan kita mga positive thinker kita pero krisis yung karon panahon ano o nayuban wala na ka feel of crisis mo nang sana all o mo to no tungod kay krisis kay karon o halasat sa ato kay ka-feel gyud ng crisis so ang atoang title sa atong word karon udtuha kay wala unday ang word ay ang title sa word karon kay in times of crisis give to God what is His, di ba? So ito lang tumtuman na atong i-take note ang title karon in times of crisis give God what is His. Kanang nanay mga Bible ang nanay mga Bible no. So atong basahan in 1 Chronicles 29 verses 11 to 14. So, magdungan nagbasa na wala man gitay ko ana ni, wala man gitay. 29 verses 11 to 14. So, kung basahan lang ako dahil sunod na tanong. So, magsugod ko ha. Yours, O Lord, is the greatness, and the power, and the glory, and the victory, and the majesty. For all that is in the heavens and in the earth is yours. Yours is the kingdom, O Lord, and you are exalted as head above all. Both riches and honor come from you, and you rule over all. In your hand are power and might, and in your hand it is to make great and to give strength to all. And now we thank you, our God, and praise your glorious name. But who am I, and what is my people, that we should be able thus to offer willingly? For all things come from you, and of your own have
we given you. So, sama sa giingon sa word, ang tagiya sa tanan, gisigad yun, no? And para sa giingon kayo na sa tayo sa offering, huwag tayo mahatag sa Ginoo. Di ba? Amen? Kaya kanang tanan, siya may tagiya na, di ba? Kung sa man ang atong mahatag sa tao nga kaning tagiya sa tanan, di ba? Or sa Ginoo nga tagiya sa tanan. Kung ikaw, tagaan ka, kuha mong sapatos, ihatag sa imo ha. Kung sa may tao nga, dili man nahatag, di ba? Giuli na na, giuli. O para sa tithes ngayon na, para sa giingon ni Ate Dimple, ang 10%, iya gina sa Ginoo, no? O sa mo to ng 90%, iyaham gyud mo na, di ba? And para sa atong title karon, in times of crisis, give God what is His, di ba? Kaning word karon dili kay ni siya komplikado o di po kay ni siya taas nga word. Kay para sa sa title, ang crisis kay dili man na komplikado para sa Ginoo, di ba? Financial crisis, ang money kay isa sa pinakagamay nga problema kung kaning kung para sa power sa Ginoo ba, ang money is muna siya isa sa pinakagamay nga problema gid sa tao, di ba? And daghang maglasi sa crisis, para karon political crisis and naiban gender crisis. Kita no. Muna giingon in times of crisis, ano to? Unsa to church? Give God what is His. So to be specific, kinsa man ang God? Kinsa nagbuhat sa tanan? Jesus Christ, di ba? Jesus Christ ang nagbuhat sa tanan. Ang atong basahon sa magdungan lagi mo tagbasa kay para nga wala mo tay PowerPoint gyud. So, aplayan atong Bible sa John chapter 1 verse 1. Diri na gyud. John chapter 1 verse 1. Akong basahan. Una kong basa ha. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So, kinsa rin ang pasabot dire nga word? Jesus, di ba? In the beginning, nana si Jesus na. O para kang kinsa gibuhat ang tanan, para kang Jesus, di ba? And sa John 1 verse 14, nakaingon po, and the Word became flesh and dwelt among us. Diba? Kinsa may naimong flesh? Diba? Si Jesus. Diba? Meaning, si Jesus ang creator. Diba? Jesus is the head of all. Diba? Head above all. Kinsa na? Si Jesus. Diba? And unsa ang atong title sa atong word karon? Times of crisis, give God what is His. To be specific, give Jesus what is His. Di ba? Amen? Ambak ta. Karon pa tani ambak ato ang trabaho ni ron. Ambak na punta sa Psalm 24 verse 1. Kani pakli na pod. Psalm Psalm 24 verse 1. Yes. The earth is, kita tagya sa earth? Jesus, di ba? Jesus, pero Jesus, dako kaya na diya. So, di lang ang earth, no? Apil ang fullness of the earth, di ba? Fullness of the earth. Ano man ang fullness of the earth? Ang mga animals, di ba? Ang kahoy, di ba? Ang prutas, ang ato favorite fruit, di ba? Ang mangga, sili, tuyo, suka, ito na kaya na. Kay Jesus na, no?
Amen. And isa pa, ang bak na punta sa Psalm 50 verse 10. Psalm 50 verse 10. All the animals. Yung minsan na sa Ginoo, di ba? And all the cattle of the hill. Even ang mga hills, di ba? Chocolate hills. Kita gana ino kung makapanagiyata sa isa lang ka hills, sa Chocolate Hills kay paano kita no? Sikat na kita, dato na kita ba no resort dito ba? Pero sa gobyerno siguro ito no, resort dito. No. Sa Ginoo na tanan, di ba? Amen. And ambak na punta. Psalm 95 verse 5. The sea belongs to him. For him his hand Dungag sa panagiya sa ni Jesus, unsa man daw? Ang sea, di ba? Ang sea o ang dry land, di ba? Unsay pinakadako nga sea sa kalibutan? Philippine Sea. Pila, di ba? Philippine Sea. Sa ocean, Pacific Ocean. Sa sea, Philippine Sea. Di ba? Kinsa man tagiya sa Philippine Sea? Dili man Pilipino, di ba? Kinsa man? Si Jesus. Dili China, si Jesus, di ba? And all the dry lands, di ba? Dato ba itong Ginoo? Dato kayo. Basta kayo. Unsay atong title sa to one word? Give God what He is. Di ba? Amen. Ambak na muda, ambak na muda. Sa Haggai 2 verse 8. Haggai 2 verse 8. Haggai 2 verse 8. Nagaingon, the silver is mine and the gold is mine, declares the Lord of hosts. Di ba? Kana atong mga singsing, atong mga aripis, kakinsa man na. Dili ang tagihan na, dili ang kuano, indulyer. Dili. Kang Jesus na, di ba? So, kung sa title sa atong preaching, in times of crisis, give God what is. Amen. So, unsa dato ang mga panagiya sa Ginoo? Ang fullness of the earth, di ba? Prutas, seed, dry land, gold, di ba? Silver. Dagan big silver sa earth, no? And mambak na bunta sa Genesis 2 verse 10. Genesis 2 verse 10. A river flowed out of Eden to water the garden. And there it divided and became 4 rivers. Last sa verse 11. The name of the first is the Pison. It is one that flowed around the whole land of Havilah, where there is gold. Di ba? Last sa verse 12. And the gold of that land is good. Bdellium and onyx stone are there. So, ang earth, sa unang panahon, nagkatag ang gold daw, di ba? And naranasan sa pan, pabaw sa ground. And because of flood, naabot siya sa ilalom, no? And kasi tagiya na ang akuan ng mga butang Jesus, di ba? And mambak na punta sa kuan. Matthew 5 verse
45. Matthew 5 verse 45. Nakayon sa verse 45, so that you may be sons of your Father who is in heaven. For he makes his sun rise on the evil and on the good, and send rain on the just and on the unjust. Kisa'y tagiya sa kuwan? Ulan? Jesus, di ba? Sa sun? Jesus, di ba? Kung walay ulan, walay kahoy, di ba? Kung walay ulan, walay mga gulay, prutas, di ba? Amen. And all the green diri sa palibot, wala na, di ba? Kung walay sun, walay trees gyapon, di ba? Walay animals, no, kung walay sun. Kung walay life, di ba? Ito yung tagiya sa sun. Jesus gyapon, di ba? And kung walay sun, walay life. So meaning, ito yung tagiya sa life. Jesus, di ba? So, isa kita tagiya sa to Jesus, di ba? Ang title sa to ang preaching. Amen. So, daghan kayo nang isa-isa na to ang buwan, mga butang na ipanagiya sa Ginoo, di ba? And mambak na punta sa Exodus 4 verse 10. Basa na itong kusog. Exodus 4 verse 10. Basa na itong kusog ha. Pili na magdungan. But Moses pleaded with the Lord, "O Lord, I have heard your words. I never have lived and have not found. Even though you have spoken to me, I have not done, and my words yet come." So, sa una no, si kanang Exodus, gisulat man ni Kuan, Brother Moses, di ba? And si Moses sa una, dili siya kabulong istorya, kaning kuan siya ba, bulol, di ba? Kaningan siya sa Ginoo, reklamo siya sa Ginoo, Lord, kaning bulol, Lord, di ba ko kabulong istorya, di ba? Isa na siya reklamo, isa na sa weakness ni Moses, di ba? Amen. But masawa na to diretso sa mulahos na sa verse 11. Unsa tubag ni Lord kang Moses? Then the Lord said to him, "Who has made man's mouth? Who made him mute or deaf, or seeing or blind? It is not I, the Lord." So amen, no? Kinsa may nagbuhat sa mouth? Si Jesus, di ba? And people have mouth, di ba? Meaning, kita, matag usa sa tuwa, ipanagyatan ni Jesus, di ba? Amen. And sa atong mga weakness, si God na may kontrol na, di ba? Para kang Moses, si Moses isa sa mga pinaka-gigamit yun ni Lord. Kung makita na to sa Bible, no? And si Moses, dili na siya perfect na tao, dili na siya maayo sa tanan. In fact, gani, si Moses daghan kayo og kaning dili kabalaan ba? Para sa pagani karon kaning para kang Moses giingon niya, dili ko kabalo mo istorya, Lord, di ba? Bulol ko, Lord, di ko kabalo mo English, di ba? Me happy ra mo English. Me happy ra mo English. So, di ba? Pero bisan pa sa ato ang weakness or sa ato ang pagkabalo, ato ang hinumdumon nga na si Lord man ang kapanagiya sa to o si Lord ang nakaila sa to. Amen? And pwede ba na nga sa ato ang weakness kay apil na atong ihatag kang Lord, di ba?
Unsa kaya ang title sa ato ang preaching? God, what is this? Even atong mga weaknesses, no? Ato nang ihatag sa Ginoo. Amen. Kay kana mo usahay ang kaning source food ba sa mga temptation or kaning pagka-cold na to sa Ginoo ba kaning ma-conscious na to sa atong weakness. Dili ato mailhan or malimtan na to ba nga si God, si Jesus Christ mo'y pinaka-powerful sa tanan and mo'y tagiya sa tanan even sa imuhang pinakagitaguan nga wisdom tooth. Di ba? Ginoo ang tagiya na. Amen. Naibot nga wisdom tooth. Kaya nambak na punta sa Jeremiah 1:4. Laos na sa verse 5 na yun. Jeremiah 1:4-5. The Lord gave me this blessing. I knew you before I formed you in your mother's womb. Akong basahan na isa lang. Jeremiah 1:4-5. Now the word of the Lord came to me saying, before I formed you in the womb, I knew you. And before you were born, I consecrated you. I appointed you a prophet to the nation. So, muna yung giingon kang Jeremiah, no? Ang isa sa prophet sa Bible. So, dili lang may parang ang Jeremiah man, no? Parang na siya ang tanan. And si Lord nag-ingon nga before pata niya gibutang sa womb sa itong mga mama, kailan siya sa ito, ano? O, kailan siya sa ito, kabulo siya nga natay weakness, pag dako na to, natay mga imperfections. Pero, sama pa sa ang giingon, si Jesus Christ kay Lord of the mga weak man, di ba? Pero di pasabot nga weak si Jesus Christ, di ba? Kaya niya i-turn ang imong weakness into imong strength or weakness nimo para mapakita niya yung glory ba? Amen. Nasundan ra ba ko? So mo to no. Ambag na punta sa 1 Corinthians 6:19. 19 to 20 eh. 1 Corinthians 6:19 to 20. You realize that your body is the temple of the Holy Spirit who lives in you and was given you by God. Amen no. Nakaingon ato ang mga body 1 Corinthians 6:19. iya gyud na ni Jesus Christ no. And para sa kaingon gyud kanay mong mouth, kanay mong whole body iya na ni Jesus Christ, di ba? Kanay mong mouth nga gigamit nimo panglibak. Iya na ni Jesus Christ no. So mo na nga atong gamiton kung unsay nasa tuwa sa himaya ra gyapon ni Jesus Christ, di ba? Kung kailangan giingon nga give to God what is His. Kung manglibak ta, malipay ba dayang ginawa na, di ba? Kung kaning abusaran nato atong lawas, malipay ba dayang ginawa na, di ba? Gihatag pa nato ang iya sa ginawa na, di ba? Wala man. So, mo to lang nakuha ra no. Give God what is His. Okay, you do not belong to yourself, di ba? So, in Acts 20 verse 28, doon niyo po itong basa. Acts 20 verse 28.
Pay careful attention to yourselves and to the flocks, and to all the flocks, in which the Holy Spirit has made you overseers, to care for the church of God, which He obtained with His own blood. So as kaning panagiya sa Ginoo, ato apong trabaho no nga mo-oversee pod sa ato ang mga igsoon, di ba? Sa tibok church, sa tibok palibot na to, di ba? Kaya kana sila kaning panagiya po na sila sa Ginoo, di ba? And para sa tumong ni Jesus Christ sa pag-create niya sa tuwa, kay to oversee man kung sa'yo nasa palibot sa tuwa, dili lang na animals, no? Dili lang na mga trees ang yang oversee sa tuwa. Even ang ato ang mga kauban nga mga tao, di ba? Kay kana silang tanan, importante na sila sa Ginoo. Para sa Ginoo dire, kaning kitang tanan gipalit naman no gipalit na ni Jesus Christ pinagi sa iyang dugo, di ba? Tungod sa tuwa, namatay ba si Jesus Christ sa cross, di ba? And kung mayon ta nga gipalit, kung mubayad ta, di ba pasabot ana kay ganahan man ta, di ba? Para sa pag-add to cart na to sa Shopee. Mugay ang i-add to cart na to na gibayaran na to na kay ganahan ta, di ba? So ingana pud ta sa mata sa Ginoo. Amen. Amen. And to sum up ana tanan, crisis kay i-allow sa ni Ginoo ni Jesus Christ no ang crisis dili to destroy sa iyang mga katawhan. Usahay gusto lang kita ni i-redirect, di ba? Usahay po ang crisis dili para ligonon ta, pero tanawon ba kung asa ta nagpakalingon. Amen. Kung ang crisis, kung pagabot sa crisis, kani ang ato ang una-una kaya ang mga kalibutanon nagyapon nga buta. Matempt kita no. And kung pagabot sa crisis, kaning ang ato ang nasa itong una-una bala, saan ka ito ako ang mga kaptangan ba, saan ka ito akong luti ba, saan ka ito akong sakyanan, di ba? Crisis naman kayo. Kaning mabayaran pa ka na ko to. Di ba? Usay, i-realign ta ni God ba? I-realign ta ni God sa kung unsa ang iyang gusto nga mahitabo sa itong kinabuhi. Kay dili pasabot nga nagsunod ta sa kang Jesus Christ o dili pasabot nga gipanag-iya na ta niya, dili na ta maka tagamtam og crisis na. Kay usahay karang tanan pamaagi lang na niya aron nga i-protect ta o i-realign ta. Para sa nahitabo kang Adam and Eve sa katong gipagawas man si Adam ug Eve sa Garden of Eden no. So, unsa man na punishment ba na? Isa nagingon nga punishment na. Isa nagingon nga punishment na. Nagdako ta daw nga gitanan na ta nga punishment. Pero dako kay nga protection o grace sa Ginoo para sa ilang duwa. Kaya nakasala naman sila. So gikaon naman nila ang tree of kaning good and evil ba, kanang tree of knowledge. So nakasala na sila, di ba? Kaning before ato sila unta daw di sila mamatay, di ba? Kay ang mga tao gi-create man si Jesus Christ in His image and likeness. So originally ang mga tao di mamatay, no? Kaya na sila access sa tree of life naman na sa Garden of Eden. So kaya nakasala man sila. Unsa may nakaingon sa Bible sa the wages of sin is death man, di ba? So nanay kamatayon ng tao. So kung wala niya gipahawa si Adam and Eve sa garden, dili mamatay si Adam and Eve, di ba? Kaning forever sila nga magdwell sa sala o forever sila nga dili marinig ni Jesus Christ, di ba? Forever sila nga dili makadto sa langit, di ba? Sugod pa man sa una ang grace ni God kay wala namang basic code, di ba? And
bisan atong hinumduman lang church nga bisan pa sa tanang crisis nga maabot sa atong kinabuhi. In control gid si Jesus Christ na ano. O sa wala pa na nahitabo, kabalo na siya sa tumong ana, di ba? And motto, in times of crisis, give God what is His, di ba? Give God sa himaya nga iyang gideserve, di ba? Bisan pa sa kalisod sa kinabuhi, di ba? Dili ta madala sa mga tentasyon, sa mga shortcut nga pamaagi, kaya dili man na iya sa Ginoo, di ba? O mo shortcut ta or mo buhatag dili maayo kay tungod dili pud maayo ang kakahitabo sa atong kinabuhi. Imbis nga lesson ang tumong sa Ginoo sa ato tungod kay naglisod ta, punishment na noon or discipline na noon ang atong makuha, di ba? So mo to, give God what is His. Ihimaya na maayo ang Ginoo. Bisan pa man sa kalisod ug sa kamaayo, di ba? Amen. Amen. So ay hata mahuman. Nala ko ibilin nga verse nasa Mark 5 verse 36. Mark 5 verse 36. Ug ang katibukan sa tanan verse nagingon si Jesus Christ. Do not be afraid, just believe. Di ba? Sa tanang crisis, believe nga si Jesus Christ kay in control. Pareha pa sa sharing na mo atong prayer meeting, si God kay sa tanan nga panghitabo or sa tanan ng mga prayer, ang tubang ni kada na upat, di ba? Tulo ra man na to. Nadunggan na nila. Tulo ra man na to ka. To be specific, upat ang tubag ni Jesus Christ na, di ba? Sa atong mga pagampo. Kung mali gina siya, kung wrong gid ang imong request, mayon gina siya no, di ba? Kung ang imuhang prayer, Lord, unta nga kaning maglinog unta kay aron nga way klase, ano ba? No gidang wala, no gidang ang tubag ni Jesus ana, di ba? Or kung wala ka sa timing, dili pa nimo time para ihatag niya sa imo ngayon siya slow, di ba? Para pa sa akong example atong prayer meeting o nagapo kag big bike. So di pa man ka kabulog bike, di ba? Slow yun. Kaya dito na ka sa fast kaya itong big bike, di pa ka kabulog kuan bike, di ba? Slow sa. So kung imong prayers kay dili pa pud hanay para sa imo ipaka-ready para i-receive ang great nga blessing. Ang Ginoo mayon og grow, di ba? Para nga ma-enjoy gini mo tong blessing, wala yung mga kakulian ba, di ba? And kung sakto na para sa imo siyempre ang Ginoo nga tagiya sa tanan, ang Ginoo nga grabe ka powerful. Kaya ginahatag sa imo mayon gina siya go, di ba? And mo to, sa tanan nga pangita mo sa imong kinabuhi, para sa giingon sa Mark 5 chapter 36. Do not be afraid, just believe. Di ba? Amen? Amen. So, mulang i-church ang word sa Ginoo karong hakuna, unta nga nakaya ra ang singot no, nakaya ra kaigang og kaning nakaya ra pud og sabot ang word sa Ginoo para karong pagtuwa. So, kaya ta mahuman atong idong atong mga ulo o mga puta. Kita man indog. So, ambot Father God, Lord, thank you Lord sa imong word karong tutuha Lord God. Lord, salamat sa pagtudlo, salamat sa lesson nga bisan pagtaliwala sa kalisod sa kinabuhi, taliwala sa mga challenges Lord God. Amo kang himayaan Lord God, ug ihatag namo sa imo ang amo ang mga tagsa-tagsa sa kinabuhi ug gamito na sa imong ikahimaya Lord God. And Lord God, nasayod mi nga dili sa tanang panahon maayo o dili po sa tanang panahon nga crisis o dili sa tanang panahon nga lisod imo ng punishment para sa mo Lord God. Among itan-aw Lord nga tanang butang na kay maayo nga tumong Lord God para sa tagsa-tagsa sa mo Lord God. And Lord God, kaning tanan amo ang
among tibok kinabuhi Lord God amo ang isalig sa imong Lord God o kamo kang gitan-aw nga grabe ka mahimayaon sa tanan Lord God nga walay imposible para sa imong Lord, and ang crisis nga nahitabo sa palibot na karon Lord God gamay lang na nga problema para sa imong Lord God kay ikaw ang Ginoo nga walay imposible nga paraan para sa imong Lord God. And Lord, ang tanang kalisod ug tanang kamaayo Lord God, tungod lang na sa imong himaya Lord God. In Jesus name I pray. Amen. Okay, may hapon sa Tanan Church. Hindi na predict na alas 2 mo balik ko nito, diba? Ambot na yung TV ko eh. Pero kung ito katubag ang convert area manager, itawagan ako. Sige lang. Kan, salamat po kayo kan sa nag-run out karon, pero naya po tatali karon yung tapok. Amen. Praise God kayo. Balag sa balag matanawan niyo sila, sumbanay nagpaypay, pero naya pa attention niya po ba sa word niya po. Even though nga nagsulok sa mga verse, pero kaya po, okay ra. Sa ito title sa word ni Dudong? Ang crisis, kita magkita na makadawat ng crisis, madako magamay. Pero dili po ta mo nga lockdown na ta, malugaan na ta sa bahay. Kay kaning crisis, isa po ni ka state, kung sa kuha lang, step niya po ni siya nga even though nga iPad, dapat magian yun na to ni siya, kaya dili na to makuha na itong baguling nga may mo itong better na bitaw. O tanan-tanan yun, isa mag-crisis pa na or good pa na diya, iya kita na sa Ginoo. Nagod sa verse nga sa Ephesians 1 verse 7 ay verse 4, even before He made the world, God loves us and choose us in Christ to be holy and without fault on His eyes and in His eyes. Motod sa unang panahon pa ang mga katawhan namang musunod kaniya na payuban po nga kanta ng kasala. Pero napon nakasaad po dito sa Ephesians 1 verse 7, He is so rich in kindness and grace that He purchased our freedom. Ipalit niya itong freedom with His blood of His Son and forgive us our sin. Iban niya ang iyang anak para mo'y mubayad sa atong mga sala. Huwag mo lang ito, salamat po sa inyo nga ng karon. Yan lang ang sitwasyon na ito karon. O isa pa, ang po nang kasunod sa Sunday service na to, dili namin yani. Pero nabot ato ya punta sa next Sunday service. Jadi sa First Balibang, second floor. Magsugod ta 9:30 to 11 or yan 11 kay timingan na ni karon kay plan out. Pero kung mas nag-expect ko yung bayad sa alas 2 sa balya. So, feel free to invite din. Ma'am, welcome sa pan karon nga pan. So, nato atong araw yang hanap yan ang dili pan. Uyog sa pagbalag yan ang sitwasyon. O pan. Gayon po ng Kiss Church from pan kanang napatay pag sa mga bata. Wala pa balo sa edad kay pasal ko nang nimduman. Then nato tay midweek service nga pan digayon karong Thursday ilang EJ then magwala na si Casey tapos pan ang orasan na 6 PM to 8 PM pero ilang paningkamuta lang na so ko alas 6 kay sama ko ni at Easter alas 6 kano alas 8 pero even balang yan ang kapulian pero at least nadayon yun sa balang galit. Then napo tay gayon nga Bible study sa willing pod nga moapil pod ang Bible study nga nag-iisa na mo sa among araw night kay nayuban pod nga mga mga invite na mo sa araw nga gusto willing ko Bible study ug isa pa dugay na po namo sa change pod nga gidungan na sa araw tungod sa due to atong mga nanay mga gawanak ng duty kay
hindi na straight na nasa mata verde sana. Pero okay ra yapon kay nakoy uban graduate na sa kwal sa Bible study pero naya kung karon tapos nakoy yung uban nga nagsugod-sugod pa. Dahil ang iyawo ko na tanan nga kwal itong na mga yak katong na mga kaila o mga young professional na pwede mo mapil sa araw night. Pero ma'am, kasi free ka pero Sabado. Pero pana I swear nga lingaw gyud dagdag ka matunan dili lang sa moron sa imong aspect lang sa imong katrabaho pero makakuha nimo tanan kon nga different fields po ba. O isa pa kan save financial stuff kan financial accountability save the church kung kan kay magamit po nato ni sa pulpo sa atong naputay tuon o sa way kapit na po ang anniversary sa Valencia tapos mo in the next month ang anniversary na sa CDO sa Jamsi. Dayon, mula to ba sine kung makasave po ta kung natay mga katabang ta sa uban, ano ba? Mura man to. Okay, thank you. Have a blessed Sunday. Teacher, balik na once again para sa itong victory song.